Ah, paedad na. Dahil paedad na. Oo, medyo di atin mapipigil doon talagang dumarating na lang panahon. Kaya palang isip, hindi na kaya ng katawan. Hanggang isip na lang, fighting pilit na lang. Oh. Pero ito hindi natin kayang tanggihan. Pag nagkakaedad tayo ay talaga may pagkakataon. Lilisan tayo sa mundong ito. Oo, lahat naman pupunta tayo. Una-una nga lang. Oo, totoo yan, totoo yan. Pero may sa sitwasyon mo, pwede ba ako magtanong ng isang personal? Oo, basta Sige. huwag ka lang mangungutang sa akin. Joke lang. Sige, ganito. Sa ngayon, sa buhay mo ngayon, kung i-scale natin ito from 1 to 10, 1 is the lowest and 10 is the highest. Presently, ano score mo sa buhay mo? Actually, okay naman. Kaya lang, siyempre, ang buhay kasi depende sa how you see and perceive it, di ba? Yung okay naman ako. Pwedeng mga 7 siguro. Yan. 7. Kasi parang kung mas marami kong pera, mas marami pa akong magagawang masarap eh. Kung pwede man maraming pera eh. Kaya parang naisip ko lang, kung mas maraming pera, marami akong pupuntahan, magagawa, bibili, mag-i-enjoy ang buhay, di ba? Parang yun ang napipili ko eh. Totoo yan. Alam mo, sinabi ng Bible, sabi ni Jesus, ako ay naparito para bigyan kayo ng isang ganap na buhay. Maniniwala ka ba pare kung sakaling si Lord, idadagdag mo sa buhay mo, itong score mo na 7, sigurado ito, tataas to eh. Oh, absolutely. Di ba? Oo, So, agree ako dyan. Oo. Diyos yan eh. So, hayaan mo ikwento ko sa iyo ng maikli yung buhay ko. Ako dati, pareho mo rin, medyo naguguluhan ako, wala akong kasiguruhan sa aking buhay na pag namatay nga ako, natatakot din ako kasi may pamilya ko, paano tong pamilya ko. Pero merong isang tao nagbahagi sa akin na mabuting balita patungkol sa Panginoon. At dito ko naintindihan ang tunay na halaga ng buhay. Ito yung kinilala ko siya bilang Panginoon, si Jesucristo. At mula sa panahon yun, nagkaroon ako ng kapayapaan na sabi ko anytime ako mamatay, nakatitiyak ako, pupunta ako ng langit. Yan yung naranasan ko. Ngayon, kung tatanungin kita, ito yung isang personal na tanong din. Kung sakali, may dumating na trahedya sa buhay mo rin, may dumating na trahedya sa buhay mo, nakatitiyak ka ba, pupunta ka na lang? Pero, kilala ko yung Diyos, si Kristo, alam ko Diyos, pero parang 50-50, hindi ako sigurado. Siguro, hindi ako sigurado. Kasi, wala pa naman natin nakapagsabi na sigurado pupunta sa langit, di ba? Hindi ko alam, hindi ako sigurado. Pero hopefully, ilang gusto kong mangyari kung ano. Ang ganda rin sinabi ng Bible, sabi sa Bible, sa 1 John 5:13, sabi ron, isinusulat ko sa inyo para malaman ninyo na meron kayong buhay na walang hanggan. Yan yung kayo nasalita. Ngayon, kung ganito, sinasabi mo 50-50, sabi natin, ito yung langit, ito yung pintuan, nandiyan ka sa pintuan, nasa gate ka, sasabihin nyo sa iyo, bakit kita papapasukin dito sa langit? Ano kaya ang pwede mong sabihin? Honestly, dito ko sabihin Lord, kung alam ko na nakagawa ko masama pero maliliit lang. Hindi naman yung malalaki, pero mas marami ko mabuting nagawa. Kaya, maawa ka na sa akin kasi mas marami yung nagawa ko mabuti kaysa masama. Ayun sasabihin ko kayo, Lord. Maawa ka na sa akin. Alam mo, kanina habang nag-uusap tayo, basketball lang talaga ang pag-uusapan natin eh. Pero dahil napunta tayo rito, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang pinakamagandang balita na maririnig mo sa tanang buhay mo. Parang interesting yan. Parang gusto ko yan, Dada. Yan ang isasabihin ko sa inyo. Yun, doon tinigil. Ito na yung presentation ng gospel natin. Ito na yan, yung 5 fingers. Yan yung pag-ipag-usap. Kaya makagawa kayo ng bridge. Bridge lang. Maging komportable yung kaharap yun. Kung saan naman ang pag-aaral ng mga bata o gano'n. Parang gagawin yung sitwasyon. Sinikarap nyo, anong buhay niya, anong ginagawa niya. Pag-nanay, usapan nanay, conversation.
Kumbaga doon ka atake. Okay, magtatanong sino boboto mo, baka kalaban sa politika. Oo, magkabinet. So, dun sa ginawa ni Pastor at saka ni Tito Ron, ni Tito Roldan, okay, so yun yung introduction. Na magsisimula ka, na hindi ka makagad, dumating ka na sa point ng buhay. Oo, ganun. Matatakot ka agad yun. Kwentuhan mo, Bibigay ng ano. magkukwento muna, kwento-kwento about sa mga secular work nila, kung naman walang trabaho, as nanay, kung sa pagiging housewife, kung tatay naman, ano yung kanilang mga present na pinagkakaabalahan. Mag-ano muna ng rapport. So, makiramdam mo sa pag-uusap. Katulad ng ginawa ni Pastor, ando sila sa basketball court, natural, yun yung kanilang common interest. Yes. So parang i-assess kung ang kanyang pinagdadaanan, yung pagiging nanay, eh di doon ka ngayon magsabi rin. Kung ano yung pinagdadaanan niya sa pagiging housewife, i-relate mo doon. So at yun yung gagawin ngayon sa atin ni Tito Roldan. Para yung Yung mag-share ng story, maka testimony. habang nagko-conversation kayo para yung pag-loob ng kaharap nyo maging at ease sila. Kasi pag walang gano'n, tatanungin nyo, kung halimbawa may aksidente, mamamatay ka, parang, ano na to? Baka matakot eh, di ba? Hindi na uulit. Ayaw makapag-usap sa iyo. Ayan, so si Tito Roldan ngayon ang magdi-discuss sa atin ng power of sharing your personal testimony. Yan. Kasi yung personal testimony, malaki yung magiging impact noon para ma-encourage, maliwanag, at maano din na maging sila, yung maging interested sa sasabihin mo kasi nakikita nila yung change life mo. So yung personal testimony tungkol doon sa na yun. So may guidelines din kung paano